kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, gaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at kasama po natin ang mga ipinagmamalaki at ginagalang ng mga miyembro po ng Rotary Club of Lipa South at ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Kasama po ang Armed Forces of the Philippines at ibang mga sektor ng ating komunidad na kasama po natin dito ngayon. Galing po sa Urban Poor at iba pang mga organizations. At ngayon pong araw na ito ay meron po tayong mga bisita galing po sa mismong government ng Lipa, pero mamaya po natin ipapakilala. Pagkatapos po ng ating pong mga opening spiels, welcome remarks ng ating pong mga partners sa ating palatuntunan. Unahin po natin si President Ped Calao. Ped? Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Dito po kami sa Usapang Pagkapayapaan, Usapang Kaunlaran. Habang po tumatagal, dumadami po ang aming mga viewers. At sana po ay tagilikin ninyo ang aming napakagandang talakayan ngayong umaga. Magandang umaga po sa mga nakikinig at manonood mamayang gabi. Magandang umaga rin sa aking may bahay, Adeling, at sa aking pamilya. Sa mga manonood, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa may-ari ng Blue Sapphire sa paggamit ng silid na ito. At bumabati po ako ng isang masaganang umaga sa inyong lahat. Sir. Isang magandang umagang linggo sa uli sa ating mga taga-subaybay, sa ating pong kasundaluhan na nandito sa Lipa at sa buong Batangas. Magandang umaga sa inyo muli po sa ating Civil Aviation Service Armed Forces of the Philippines. Ako po ay nagpapasalamat na narito naman muli ang ating APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang salamat po. Colonel Villarreal, sir. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sa miyembro ng APAP Batangas. Sana po patuloy niyong tangkilikin ang programang ito. Marami po tayong matututunan dito. Okay, acknowledge ko na lang po yung ating mga kasamaan dyan sa kabila, sila Major Cesar Lubaton, ang Deputy Commander po ng 740th Combat Group. Kasama rin po si Meds Kahanding, si Angie Santos ng Urban Poor ng Tambo, Barangay Tambo, si Butch Nares. Siya po ang President ng Federation ng mga organisasyon sa 10 barangay sa release ng tren. And also we have here ang ating pong past president ng Rotary Club of Lipa South, si past president Ding Andal. Ding? Magandang umaga mga kababayan. Ang kapayapaan ay susi ng ating kaunlaran at ang pag-unlad ay bunga ng ating pagsusumikap at pagtutulungan. Magandang umaga mga kababayan. Thank you very much, Ding. Ang ating pong programa ay isa sa ating mga objectives ay para pag-usapan yung mga mahalagang mga pangyayari po sa ating komunidad. At ang isa po sa napag-usapan natin last time, noong last Sunday, ay tungkol po sa problema dito sa Tambo, yung trapiko na talagang malaking problema inaharap po ng ating mga kabayan. And then ito po ay naiparating po natin sa consultants, advisor po ng mayor ng Lipa na si Mayor Sabili. At ito po ay nagagala kong i-report po sa inyo na based doon sa feedback ng mga kasamahan po natin ay naging maganda po na ang takbo ng trapiko dito. Kung makita nyo yung ating nireklamong mga excavated materials, ito po ay natanggal na. And then kahapon din ho ay tayo po ay napadaan dito sa may
exit ng Star Tollway at nakita natin na mayroon pong tatlong traffic enforcers. And with that, I'd like to really thank our advisor from the city council, from the city government, si Attorney Asa. And ngayon po ay kasama ulit po natin siya, and mayroon po siyang kasamang galing po sa council. So bahala na po magpakilala siguro si Attorney Asa. Attorney Asa? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay from the Mayor's Office at inibitahan ko po ang isa sa mga ating ginagalang na konsehal ng ating sangguniang panglungsod, si Councilor Eric Africa. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa atin pong samahan po sa Rotary Club of Lipa South at sa APAP Batangas. Isa pong magandang umaga ang aking pinapabot. So, thank you very much po sa inyong dalawa sa pagpunta po sa ating APAP Batangas. Unang-una is, salamat Attorney Asa. Very responsive yung administration. At nabigyan nyo kagad po ng aksyon yung reklamo po ng ating mga kasamahan dito sa APAP Batangas. And yung mga reklamong ipinaparating din po sa amin ng ating mga kabayan. And I hope na ganito po yung palaging magiging relasyon po ng ating palatuntunan at saka po ng administration po ni Mayor Sabili. So baka pwede ho kayong makahingi ng kaunting mga updates ho sa mga ginagawang programa po, mga proyekto ng ating Mayor. Bago po ang lahat, ay gusto po sana paumanin sa inyo ako kung medyo may pawis at medyo nag-tennis ako kaninang umaga. Marami pong mga ginagawa araw-araw ang ating mayor. At meron po akong mga ilan ng mga announcement ng mga mangyayari dito sa linggong ito. Ang unang-una po ay sa August 28, Saturday, 6 p.m., meron pong basketball games sa Cultural Center between po mga artista led by Nino Mulak and City Hall players led by our Mayor, Maynard Sabili, and his two sons, Bon Ryan Sabili and Francis Sabili. Sa August 29 po, sa Sunday, ay meron hong fun run o marathon, tinatawag nilang takbo sa pagbabago. From City Hall to Highway at iba pang mga kalye rito sa Lipa City, sponsored by ABS-CBN Television and Maynard Sabili Foundation at saka City Hall. About 5,000 runners participating starting at 6 in the morning. Lahat po ay inimbitahan na sumali sa takbo sa pagbabago. At September 28 po, next month, ay groundbreaking po ng new hospital with President Noynoy Aquino as a special guest. Ito pong bagong hospital na itatayo dito sa Lipa City ay ilalagay sa near the engineering department po sa tabi ng City Hall. At meron pa pong plano to build a new theme park, new mini theme park by Disneyland in front of Fiesta Mall. Yan lang po yung mga balak lang. Wala pa pong definite location dito. At saka po, magtatayo po rin po ng about 3-story building parking space para yung mga traffic medyo mais na konti. Sa may, malapit po sa palengke, may public market. Yun po lamang at I'd like to introduce again our special guest, number 2 Councilor Honorable Eric Africa, member of the Appropriations Committee ng ating Sangguniang Panlungsod, who is also better known as the husband of Provincial Board Member
Weng Sembrano, Africa. Ito po si Konsehal Eric, Africa. Add lang po natin sa sinabi po ni Tito Jean. Yung po ating hospital ay by Monday ay mag-approve po ang sanggunian through the efforts po ng all members ng body ng clearing. I-clear na po natin yung space na paglalagyan. Ito po yung gigibain po natin yung City Planning and Development Office. So doon po natin ilalagay. At yun naman po tungkol sa nabanggit po ni Tito Jean kanina na parking buildings, ito po yung between building 2 and building 3. Ito po yung nasa gitna. So dito po natin ilalagay yung 5-story parking building para po lahat ng magtitinda or mamimili ay dito na po magpapark. So hindi na po siya magiging cost ng traffic. Isa lang po yan sa, ito pong dalawang ito ay most probably ang hospital ay September nga po ang groundbreaking. And isusunod po natin dito yung second priority, yung pong parking building. Okay, yung sa hospital natin, Councilor, saan kukunin ang funding nito? Ito pong hospital ay ilo-loan po ito ng city government sa atin pong mga banking, government banking institution. At ito naman pong parking building ay meron po tayong BOT scheme na gagamitin po dito. Yung pong parking facilities na ilalagay natin sa palengke, napakalaking tulong po yon para sa ating mga nagdadala ng kalakal at saka sa mga mamimili. Ito ko kaya sa project study ninyo nakalagay doon kung more or less magkano ibabayad nila sa parking. At ito kaya ay maging, sana ay maging affordable sa mga magpapark dahil napakataas po ng construction cost ngayon. Gaanong katagal po kaya ang panahon ng pagbabayad nito para maging affordable sa mga magpapark? Ito po naman yung undergo pa ng feasibility study at syempre po ito pong mga mag-investor na mag-invest po dito. Siyempre, pag-aaralan po muna nila kung yung kanila pong return of investment. Kung ilang years po nila makukuha yung i-invest po nila. Ito po isang option lang. May option po ko yung second na humingi ng tulong sa national government through the DPWH at magkaroon po ng joint venture ng pondo ng city government and pondo po ng national government. So lahat po ng options ay open sa city government pero ang plan po yung mga plans na most probably and gustong-gusto po talaga ma-implement ng city government. Magandang umaga, Konsehal Eric. Tatanong ko lang kung may pag-aaral na ba dito sa construction na ito, 5-story building, parang delikado yata ang 5-story building parking. Ang nag-aaral po dito ay si Engineer Lopez, ang atin pong OIC City Engineer. Katulong po ang mga engineer po ng DPWH. So sila po yung nag-aaral po ng plano. Pero meron na pong pinakita na plano. Hindi ko lang po pakita kung paano po mangyayari doon. Meron po kasing option na 3-story and 5-story. Then, siguro pag once po na dyan may funding na, saka po siguro magde-decide ang sanggunian kung ano yung applicable para po sa ating palengke. Pero definitely yung tungkol dito sa parking area, laudable project ito, Marano, sapagkat alam naman natin yung sitwasyon dyan sa loob ng wet mart sa palengke natin. Pagpasok mo, ang isa pala na gusto kong isangguni sa ating pong advisor po ng mayor na very responsive, si Attorney Asa. Kung pwede din ho na mabigyan ho din natin ng kaunting atensyon yung mga illegal parkings dyan sa loob ng palengke. Kung pwede ho na magkaroon ho talaga tayo ng kaunting focus na atensyon kung paano i-solve yung nakabalandrang parkings ng iba't ibang mga pupunta dyan at kung paano din humasolve yung tamang parking para sa mga tricycles natin.
And then, siguro kayo ng po, attorney, is napunta po sa ibang barangay, sa ibang bayan at nakita natin kung gaano kalinis po yung ibang bayan. Punta ko tayo ng Marikina. Talagang medyo naiiba ho na may counting attention na dapat gawin pa tayo sa Lipa City. Baka pwede ho na ito po ay may isang guni po namin sa inyo at mapag-usapan po ng mga staff po ni Mayor kung paano po ito ma-address itong problemang ito. Nagaling din po ito sa mga tagapagsubaybay natin. Ako po ay napag-utusan lamang na iparating po sa inyo ang problema na pag pumasok po sa palengke ay talagang may problema ho sa parada ng mga pupunta po dyan. And then pati ho yung mga nagtitinda ho na wala din ho sa tamang lugar, baka pwede din ho nating mabigyan po ng atensyon. At kahit unti-unti lang ho, kung paano gagawin na alam ko na kayang-kaya po yan ng mga official po ng ating city government kung paano masolve yung problema niya. But ito yung isang concern na gusto po namin iparating po sa inyo, Attorney Asa. Yan po ay halos araw-araw po ay mini-meeting ni Mayor Sabili ang mga kinaukulang tao na especially po traffic sa palengke. Yan po maraming hinaing ng ating mga kababayan dito sa Lipa at yan po ay binibigyan niya ng pansin almost every day. At makakarating po sa ating mayor ang ating pong mga hinaing at mga gustong mga pagbabago para sa lungsod ng Lipa. Yung pagpasok ko dito sa palengke, kung makikita po ninyo, yung both sides ay mayroon ng mga tindahan kaagad na nasa sidewalk. Tapos, yung kalahati pa ho ng kalsada ng lane, inoccupy pa ho ng mga tricycle at saka inoccupy pa ng mga nagitinda ng mga palamig at saka kakanin. So talagang isang napakaliit na lang na lane ang dinadaan ng sasakyan natin. At kapag naghinto dahil walang space na pwedeng pagparkingan, pag huminto yung nasa unahan, yung trapiko hanggat doon ho sa pinaka main highway. So baka pwede ho mabigyan ito ng pansin na attorney. Gusto ko sana mapatid sa inyo na ito lang Friday na ito ay nagkika po ang ating mayor sa buong palengke at nag-meeting ang Lipa City Market Vendors Association with the Mayor Sabili. Umabot po ng siguro mga 4 na oras po yung aming pagkikap sa palengke at saka yung meeting about 2 hours ay napag-usapan po ang lahat ng problema tungkol sa palengke natin. Thank you very much po. Pero yung project ho na magkaroon tayo ng parking area, building, mag-construct tayo ng building para sa parking ng mga namimili dyan sa loob, talagang napakaganda pong project yan at sana po ay matuloy po yan. And then kami po ay nanawagan din sa ating mga kabayan na suportahan po natin itong project na ito sapagkat ito yung problema na ito yung project na mag-solve sa problema natin. At sa tulong po ng ating City Council with Councilor Eric Africa as one of the honorable members ay masusulbahan po natin ang ating mga problema at iyan po ay paalam natin sa ating mayor. Thank you very much. Si Ding Andal, mayroong tanong, Ding? Magandang umaga po mga kasama, attorney and konsihal. Pero bago po ako magtanong, ay akin munang babatiin ang aking idolo, si Mon Bumagon. At alam kong nanonood ang ating kaibigang iyan, ang ating kauna-unahang district governor ng Rotary dito sa ating distrito. Salamat, Mon. Ito pong panahong ito ay napag-uusapan natin ang mga traffic sapagkat palagi nang kailangan natin talagang ma-resolve ito. Pero sa ngayon ay mayroong very imminent na talagang nadadanasan natin sa ngayon. Mapapansin natin na ang lahat ng mga hospital ay mga puno. At gawa ng tayo ay ngayon ay lahat na siguro ng klase ng sakit ay dumadating sa panahong ito. Nandyan yung dengue scare ay nagdadala ng pati yung mga ibang sakit ay sumasabay na. At saka ito talaga, taon-taon ay ito ang panahon ng maraming
pagkakasakit. Gayon po naman ay mayroon tayong mga iba-ibang may mga health centers naman tayo sa mga iba-ibang lugar. Ang akin po lamang tanong ay siyempre po nagpapagawa pa tayo ng hospital sa ngayon sa city. Yun po ba namang mga health centers ng ating mga barangay ay nagkakaroon ng sapat na personnel para maasikaso ang pangangailangan pangkalusugan ng ating mga kababayan? Sapagkat sa ngayon po, ay ito ang higit na dapat na mabigyan natin ng pansin. With regards po sa personnel ng ating pong city government, ito po naman naka-fix. Bali, hindi po tayo nagbawas, hindi rin po tayo nagdagdag sa mga barangay. At ngayon po nga ay ang alam ko po ay nagkaroon ng emergency purchase ng gamot para nga po sa ating mga may sakit na mga kababayan. And with regards po sa dengue, ay more than 300 na po ang case na natala dito pa lang po sa atin sa lungsod ng Lipa. So parang ito po ay antingin po natin dito ay malapit ng umabot sa alert level. So nagkaroon po ng ating pong City Health Office through Dr. Suwan. Nag-iikot po ngayon sila sa barangay ng syempre po yung cleaning, yung lahat-lahat po yung po kanila ngayong ini-implement para po mapigil yung pong sakit po na dengue. Pero doon po sa ating mga hospitals po, mga health centers sa mga barangay, ito po naman darating na po yung mga emergency purchases ng gamot, and ina-assume po natin na lahat po ng mga personnels natin before siya pa rin po na dyan hanggang ngayon. Salamat, Konsyal. So kanina ay nabanggit natin na tayo magpapagawa ng hospital, and this is coming out of a proposed loan from some government banks, and napag-usapan din natin yung yung parking building doon sa ating palengke. Sana po ay ang ating pamunuan at saka ang ating konseho, ang ating appropriations ay natatalakay or nako-consider na mayroon pa tayong mga existing mga utang. Kumusta na po ba yung mga dating utang natin sa ating palengke? At ano po ba ang epekto ng mga utang na ito sa ating mga gagawin pang utang? Ang city government po, during the time po ni Mayor Ruben Umali, dyan po tayo unang nagkaroon ng utang. Umutang po si Mayor Ruben Umali ng more than 120 million para po sa construction ng palengke, and unfortunately ay hindi pa po tapos ang pagbabayad hanggang ngayon. During the time po naman ko, 9 years bilang councilor, ay nag-loan din po kami with Mayor dati pong Mayor Vilma. Nag-loan din po kami para sa computerization ng city government, pero tinapos po namin yon dahil ang amin pong usapan ni Mayor Vilma noon ay once tayo nag-loan, dapat matapos natin before our term ends. So natapos po yung loan, and pagdating naman po kay Mayor Gosos ay nag-loan din po siya sa sa KLL. Meron din po tayong loan sa KLL, and ito po bali first year pa lang ng pagkakaloan. So second year po pala ng pagkakaloan. So syempre po may burden po yan. Pero meron po kasi tayong batas na nagsasabi na 20% ng atin pong IRA ay pwede pong pambayad ng loan. So kung ano man pong ilo-loan ng city government, ito po based po sa isang batas na nagkakaroon po ng ceiling kung hanggang saan lang pwedeng mag-loan ng isa pong government institution. Magandang umaga ulit, Consel Eric. Tatanong ko lang, marami na palang nautang ating city government. Dito ba sa mga inutang na ito, meron ba napapunta doon sa pondo na para sa kalinisan? Parang napapansin ko na medyo madumi-dumi ang ating palengke. Baka pwede nating gawa ng paraan na maging malinis, Konsehan. Yung pong sa loan ay dalawa po ba ng loan natin. Yung isa pong loan ni Mayor Umali and loan po ni Mayor Gosos. Pagdating naman po sa ating basura, ay ang study po tayo, nababalik na po tayo sa pagkakaroon ng sanitary landfill. Dati po kasi nung panahon po ni Mayor Vilma Santos Recto, ay nagkaroon po tayo ng yung solid waste management program, yung pong paghihiwalay ng mga basura. And yung
pagpuput up ng mga MRF, yung Material Recovery Facility, sa lahat po ng barangay at mismong city. Then, nung turn po ni Mayor Gosos, ito naman po ay nagkaroon po ng contract na hinahakot na lang po dinadala sa Laguna po ata. And yun po existing po ginagawa ngayon. Pero sa pagdating po ng ating bagong officer ng sa basura, ng Senro, si Engineer Ed Pansa, gusto po niyang ibalik para po malaking matipid ng city government. Ang plano po niya ibalik po na city na rin po talaga mag-manage ng sarili po nating basura. Isa na rin yun sa tinutukoy ko. Pero ang tinutukoy ko ay yung malinis na paligid ng palengke. Kasi nung time na panahon ni Kakarding Landicho, yung siyang ang presidente ng Public Market Association, ay minsan isang buwan o 4 na beses yata isang taon, pinapobomba niya sa bumbero para maging malinis ang mga palibot-libot ng mga tindahan. At kasi masyadong pollutant yata yung mga paligid. Yun lang ko siya. Yun ay suggestion lang. Baka pwedeng gawin uli natin. Kasi noong panahon yon, noong time na yon, ako isang laman ng palengke noon. Ako yung magtitinda rin sa palengke. Kaya alam ko yung sitwasyon doon. Kaya kailangan natin, para maka-encourage tayo ng mga mamimili, ay maging malinis ang ating pamilihang bayan. Salamat. Baka pwede nating susugan, Ped. Nabanggit ni kaibigan Mar tungkol sa waste. Nito lamang, may nabasa akong article sa dyaryo regarding po dito sa Baguio. Ang Baguio, ang laki ng ginagastos nila tungkol sa pagdidispatcha ng kanilang waste, dinadala pa nila sa landfill sa Tanay. Daang milyon na kanila nagagastos. Dito lang recently, nakakuha sila ng grant na nag-import sila ng compost machine na kinukompost nila yung mga basura galing Japan ito. At sa kanilang study, napakalaki ng matitipid ng city government. Ang suggestion ko, bakit hindi natin gayahin yung ginawa ng Baguio? Baka makakaya ng syudad ng Lipa, makakakuha tayo ng grant para itong problema sa ating waste ay mabigyan natin ng lunas. Isa lamang, nakausap ko isa sa mga may-ari ng Mediatrix. Isa rin problema ng mga ospital kung paano nila madidispose ang mga waste nila. Napakalaking problema rin ng ating lungsod dyan dahil ang Lipa ay isa sa mga sentro ng mga ospital. Napakaraming ospital dito at katunayan magtatayo pa nga ng ospital ang ating lungsod. Dapat sa akin ni Dr. Maxino na nung panahon hindi ko malaman, panahon ni Mayor Vilma Santos, kasama siya sa committee ng waste management. At meron siyang mga suggestion tungkol sa ikagagaling ng ating waste, lalo na sa mga ospital. At nabanggit niya sa akin na willing silang makipag-cooperate ang mga ospital dito sa Lipa para mapaganda natin ang waste disposal. Sasuggest ko sana na sila ay willing makipag-ugnayan at i-revive uli yung council na yan sa waste disposal, sapagkat hindi lang namang palengke ang involved dito, kundi lahat ng negosyo na naglalabas ng mga waste dito sa ating lungsod. Actually po, yung sinasabi po nyo tungkol sa ginagawa nila, ginawa na po natin to sa city government. Yung year 2004 pa po, meron na po tayong facility at meron na po tayong nagko-convert po ng compost na ito po ginagamit ng ating agriculture sa pamamahagi po ng palaba. At meron na rin po tayo doon nagawaan din po ng hollow blocks. Yung po ating, kung makikita niyo po doon sa City Veterinary Office, yung po ginagamit na hollow blocks po doon ay galing na rin po sa ating city government na galing rin po sa basura. Yun nga lang po, unfortunately nga po, nangailangan po ata ang city na magtayo ng school. Yun po, doon po yung nakalagay dati yung facility yun, eh kailangan po magtayo ng schools. Kaya po nawala yung compost, yung paggagawa po ng compost sa paggagawa ng
hollow blocks. At ito po ngayon naman ay naka-preserve naman po ito siguro sa ating po city government. At ito po planong i-revive ng ating pong newly appointed department head po ng Senro na si Engineer Pansa. Okay, Mar, meron pahabol? Magandang umaga ulit po kay Consiel Eric. Baka po pwedeng suggestion lang, katulad po ng Public Market Association, baka pwede po nating isama sa ating konseho, minsan isang buwan, isang araw ng isang session nyo, para makapag-report ng mga ginagawa at mga nagawa na doon sa palengke. Para ma-discuss lagi tuwing may session, minsan isang buwan, para update at saka yung mga taong nagtatrabaho sa palengke ay may encourage nating gumawa ng mas maganda. Salamat. Sige, salamat po. Napakaganda pong suggestion na mailapit nga po natin yung konseho sa tao. Siguro po by Monday ay atin pong i-inform ang ating Vice Mayor na pwede po tayong mag-set ng session sa, hindi lang po siguro sa palengke. Siguro umpisahan po natin sa palengke, then ikot po tayo sa mga lugar na ang tao, responsible tao. Okay. Si Angie, si Butch Nares, merong tanong. Butch? Good morning po. Kasi tatanong ko lang po, kung magtatayo po, kung groundbreaking na po ng September 28, appropriate po ba yun doon sa paglalagyan ng ospital? May eskwelahan din po doon malapit. Si Butch nga pala, Councilor, ay magkakilala po yan. Magkakilala kayong dalawa. Okay. Yung appropriation po, ito po galing po sa, hindi pa po naman pagko-construct, ito po yung pag-clearing pa lamang. Meron po kasi tayong mga continuing appropriations na nakita sa budget year 2010 at ito po yung worth siguro po mga 5 to 7 million po yung nakitang pondong natira pa for year 2010. Ito po yung gagamitin para po sa clearing and preparation sa atin pong pagpapatayo ng hospital. Dahil ang plano nga po ni Mayor ay kung hindi maaprobahan po ang bank loan, itutuloy pa rin ho yan through general fund naman sa pondo ng city. Although mas matagal po talaga pag sa pondo ng city dahil unti-unti, unlike po ng loan, ay may implement na po agad yung programs para sa health. Pagdating naman po dun sa mga meron pong estudyante, BSU po sinasabi nyo, wala po namang epekto ang hospital sa estudyante. Ito po kasi ay medyo malayo yung distance. Narito po siya sa dulo, CPDO. Ang BSU naman po ay nasa dulo naman, nasa may engineering. At saka po kung mapapansin natin, yung mga UST, yung mga PGH, ang UST po pala, nasa loob mismo ng compound pa ng UST yung hospital, yung pong PGH, malapit po yung UP. Yan naman po yung siguro yung nasa proper management na lamang at saka yung sa waste disposal at saka po yung sa siyempre, magkakaroon man siguro yan ng parang pinakabakod para hindi naman siya masyadong accessible sa mga estudyante. Salamat po. Sa pong katanungan ulit, Councilor, nabanggit po ng ating isang panauhin na tungkol po dito sa mga school, Nakataon naman na ng previous episode namin, nabanggit ko na napakaraming mga gumagraduate ng nursing. At ito ay hindi sila magkaroon ng trabaho dahil sa medyo meron ngang glut ngayon. Di ko kaya mas maganda, suggestion din po ulit, na para mabigyan natin ng magandang serbisyo ang ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Lipa, na mag-hire tayo ng mga fresh nursing graduate para magkaroon naman sila ng working experience. At the same time, mabibigyan nyo ng magandang serbisyo itong ating mga kanayunan. Isa pong malaking tulong po ito, lalo tigit ang Lipa, ay sentro na naman ng edukasyon.
Tayo ika nga nangunguna na dito sa Southern Luzon, sa Sentro ng Edukasyon. Kaya yun po sana isa-suggest ko at sana po magkaroon ng budget para makapag-hire kayo ng mga nursing graduates. Actually po, lahat yung preparation, nag-start na po ang preparation ng budget for 2011. Pero ito po ay nasa department head pa lamang at ito po ay i-consolidate ng budget officer. And by October 1, ay isasubmit po sa Sangguniang Panlunsod for our review and approval. And meron pong specific instruction ng atin pong mayor na kung pagdating po sa hiring po ng personal services and pagka-create po ng item sa city government, talagang po doon po lahat nakatuon sa mga doctors, nurses, medtechs, lahat po patungkol sa ospital. And kung magkaroon man siguro po ng creation ay very minimal lang or kung talagang kailangan. At pagdating po sa casual and JO, job order po tawag, dito po papasok yung mga newly hired nurses na sa JO po sila papasok kasi nga po hindi naman po tayo pwedeng mag-hire ng item dahil subject po tayo sa 45% ceiling ng budget. So once na po yung 45%, lahat po ng i-hire para sa ospital ay ano na lang po sila, job order. Thank you very much. Si Angie Santos, isa sa mga leader po ng Urban Pulse sa Tambo, ay meron din katanungan. Angie? Microphone. Isa sa mga active leaders ng Urban Pulse. Sir, itatanong ko lang po, kasi po kadalasan po araw-araw lagi po ako nanonood ng yung TV Patrol Southern Tagalog. Lagi na lang po karamihan pong narinig nating balita ay tungkol po sa patayan dito sa ating lugar. Paano po kaya ang ating magagawang paraan para po masag po natin yon? Kasi po, lalo na po sa mga kabataan, lagi na lang pong minsan siyempre hindi po maalis ang takot nila, lalo po yung mga estudyante. Minsan po mayroong panggabi, di ba po? Kaya po, kumbaga, kung ano po ang ating magagawang paraan doon para sa ating city. Thank you very much, Angie. Very valid observation. Councilor, baka meron po kayong panukala kung paano natin ma-address yung problema natin sa kagaya ng very alarming na ho ito. Talagang halos sunod-sunod na po eh. At baka kay Attorney Asa is pwede rin na magpanukala na i-convene natin siguro yung Peace and Order Council natin sa Lipa. And then, pag-usapan kung anong mga paraan pwede natin magawa para ma-address itong problemang ito. Dahil halos every now and then meron nangyayaring ganyan eh. So, ang ibig kong sabihin is may kakulangan. Yung programa, maaring kulang, dapat i-complement. At hindi lamang dapat natin pwedeng ibigay ito sa city government or yung mga opisyal ng ating syudad, kundi dapat lahat ng sektor ay dapat na magtulong-tulong. At ang nakikita ko nitong solusyon dito, Attorney, is, Sir, is kung pwede na makonvene natin yung Peace and Order Council natin or magkaroon tayo ng security forum at pag-usapan yung anong mga measures, anong mga dapat gawin para ma-address itong problemang ito. Napakaganda pong suggestion yan para sa ating mayor na pag-aralan niya na pag-create ng Peace and Order Council. Yung pong pagtatalaga ng sino-sino magiging members is up to the mayor to appoint these people to help him in the maintenance of peace and order in our city. At makakarating po kay mayor itong inyong suggestion at siguro po mamayang gabi balik niya galing sa Maynila ay uulitin ko po agad ang immediate concern ng ating mga kababayan tungkol sa peace and order. Okay, palakpakan natin si Attorney at napakabilis ng aksyon. Pero yung Peace and Order Councilor is isang established institution na yan eh, na ang kinakailangan lang siguro dito, Councilor, is ma-recommend natin kay Mayor na i-convene na kagad natin. Dahil maaaring hindi nakakarating sa kalaman ng ating Mayor na ito ay malaking concern na sa mga Tagalipa. At kung hindi man naaalarma dito yung mga kapulisan natin, pero yung ating pong mga ordinary mamayan ay naalarman po. Kaya dapat kinakailangan dito ay i-convene na yan at i-involve lahat ng mga sektor.
including yung mga iba't ibang mga organizations dyan. Yung military is member din po dyan sa council na yan, is baka pwedeng pag-usapan niyang tungkol sa problema ng mga patayan sa Lipa. Sige po, sasabihin. Ang alam ko po ay may plan na po ang mayor na i-convene ng POC, and katatapos lang din po na yun naman po sa ating People Law Enforcement Board, nakapaglagay na rin po ng tao. So sa lalo't madaling panahon po atin pong papakonvene na po yan para may parating na rin po talaga sa mayor yung tunay na sitwasyon po sa baba pagdating po sa peace and order. Magandang umaga ni Konsyal Eric. Baka pwede nating isama ang isang barangay tanod na taga-barangay o tagapagsalita ng mga barangay tanod. Kahit isa lang, kasi pag isinama natin itong lahat ng barangay tanod, baka hindi natin kayanin. Mga isa lang na tagapagsalita para mayroong magpapabatid sa mga barangay tanod ng kanilang kaalaman o mga natutunan doon sa council na yan. Thank you. Yan po. Sige po. Dun sa Peace and Order Council, ito ay napapaloob sa Executive Order 739 enhanced by Executive Order 773 na nandoon kung saan ay nandoon na yung komposisyon ng ating mga Peace and Order Council. Pasusundan na lang yun. At kasama nga doon ang ating kapulisan ng kasundaluhan at yung mga sinasabi ninyo, mayroon na tayong mga representative doon. Yun na lang, susundan na lang yung EO 773. At doon sa mga activities na ma-identify, ang gagawin na lang siguro ng local government natin is punduan na lang. Kasi kung tayo ay seryoso tayo na isolve yung problema natin sa peace and order ng syudad, kinakailangan natin na magbitiw tayo ng kaunting pondo para mag-operate ng maayos yung mga ahensya ng ating gobyerno na tatrabaho na masolve ang problema natin. Ang isa sa mga... Din, meron kayo dadagdag? Okay. So, hindi lang po siguro ang ating Peace and Order Council, ang ating mga city at mga probinsya, gaya ng ating region ay mayroong tinatawag na mga development councils, and it is mandated in the Constitution that this should be constituted. Siguro ay panahon lang na magawa nating aktibo na may sulong ang pagtatatag ng City Development Council na tunay na pinaparticipatean ng at least 25% of people from the private sector. Ngayon po, may katanungan sana ako kay Eric. Ikaw ay kasama ng Peace and Order ng Appropriations Committee. Magkano ba ang ating budget para sa ating city for this year, and magkano ang ating iniisip for the next fiscal year? Ayun po sa information po ng body po, bali ako po yung member po ng Committee on Appropriation. Ang chairman po nito ay si Councilor Dipam. Kaya na kinuha po niya akong dahil lang chairman po nagde-decide kung sino kanyang member, ako'y kinuha po niya. Sa ngayon po kasi ang budget po ng cities categorized po sa tatlo. Yung pong general fund, trust fund, and special education fund. Sa general fund po siguro ay nasa more than 800 million na po yung pondo ngayon, and nag-expect po tayo ng 10% lang po na increase for next year. So, kulang-kulang pong 1 billion siguro next year. Dahil po, bababa po ang ira ng Lipa City, and lahat po naman ng munisipyo at saka city sa buong Pilipinas, dahil po na-aprobahan sa approval po ng Supreme Court, dun po sa additional na 22 po ata, or more than 20 na cities na mapapadagdag. Ito may magkakaroon po ng effect. Kung hindi man po ngayon, taong ito, ay baka po next year magkakaroon po ng epekto po ito. Bababa po ang ating ira. Pagdating naman po sa trust fund, ito po yung nanggagaling sa ating mga PCSO, sa ating pong mga, maliit lang po ito. Ang malaki po yung special education fund. Ito po yung percentage na nakukuha ng city sa nagbabayad po ng buwis para po naman sa education ng ating pong mga pagkapatayo po ng mga school buildings, lahat po. So, ang estimated ko po dito ay mga more or less nasa 1 billion po for next year. Ding? Okay na?
Ang mga 200 million po siguro. Okay, bago po natin pag-usapan po yung tungkol lang po sa military, isang tanong na lang, kung unless otherwise meron tanong pa sila, Mar. Pero yung panukala po, one time, meron po ako napakinggan, Councilor, na para masolve yung problema daw natin sa trapiko sa loob ng syudad, merong isang tagalipa na nagpanukala na magtayo tayo ng mga satellite market outside of the city proper. Kasi kung makita mo, ang Lipa ay talagang isang lugar na hindi na mapipigilan yung paglaki. And then, doon po sa may northern part, kung titingnan po ninyo, ay mayroon ng isang lugar doon na pwede nang gawing market nung mga taga ron sa lugar na yon. Yung sa kay Livingston na yun, mayroon doon sa Levittown na at least ngayon mayroon na nagsisimula na doon, nakita ko one time mayroon na po doon pero dito sa may farming lugar ng southern part ng Lipa, wala pa tayong nakikita na sumusulpot na market, but possible ba ito na magkaroon tayo ng mga satellite market? Sa tingin niyo po ba feasible na magtayo tayo ng satellite market para mabawasan yung tao na pumapasok sa Lipa at magbumuhay tayo ng isang lugar na pwedeng maging isang progresibong barangay o komunidad din na councilor? Siguro po yan, baka po katulad na lang po ng mga sa Makati, mga talipapa. Medyo maliliit lang po. Dahil pag po malaki po, parang nangyari po ngayon sa Levittown, yung matagal na operational, pero hindi pa rin po talaga masyadong pinapasok dahil masyadong malaki. Siguro kung talagang mga parang talipapa lang, ay pwede po siguro dahil sa ngayon po kasi ang city government po talaga nakatuon para po palakasin pa nga ho yung public market, kaya hindi po siguro po sa pag-aaral pa matitingnan po natin, pag-aaralan po muna kung ano pong maganda po talaga para po yung tungkol po sa inyo pong nabanggit. Councilor, meron pong ginawa si Secretary Alcala na parang trading post dito sa Quezon na yung mga produkto ng ating mga magsasaka ay diretso nilang pinagbibili sa mga consumers. Meron din po mga proyekto na naglalagay ng parang Changi style na for this particular na produkto nakakaroon ng konting sale na nakakapagpalakas ng pamilihan. Siguro yung ating mga talipapa, pwede tayo mag-schedule ng mga ganyang mga okasyon na parang agricultural trade fair na maliliit. Para ika nga yung produkto ng isang particular na barangay, pwede niya i-promote o ano paman at na makabenta ng diretso sa mga mamimili na wala namang conflict, na hindi makakaroon ng conflict sa ating palengke. Yan ipamisa-misan lamang magkakaroon tayo ng ganong mga fair sa mga talipapa style. At the same time, nakakatulong tayo sa ating mga magsasaka. Sige po, di atin pong pag-aaralan po yun. At napaka-fortunate po natin dahil lang chairman po ng Agriculture sa Kongreso, wala pong iba kundi ang ating Congressman Dong Mendoza. So siguro po ito yung isa rin po sa makakatulong po sa atin pagdating po sa agriculture and at the same time din po sa mga ating mga magsasaka na gustong i-market po yung kanilang mga products. Ako'y magtatanong pa rin na suggestion at tanong, baka pwede natin gawing maganda ang ating palengke kasi nandito na ang sentro lahat agrikultura, banking at saka mga hospital na yan. Halos lahat ng sentro nandito na sa Lipa Baka pwede nating mapaganda talaga ang ating palengke. Kung maaari nga, gawin nating air condition para tayo makakompete. Mayroong mga palengke na nag-air condition baka pwedeng gawin natin gano'n. Possible yan yung Lipa, gawin nating talagang class na market. Tapos yung sinasabi ni Kaped na magtayo tayo ng mga satellite na talipapa market, na talipapa ang forma niya.
pwede natin i-take advantage yung pagiging chairman ng House Committee on Agriculture ni Congressman Mendoza at saka ni Secretary Alcala bilang galing sa Lucena. Tapos yung mga problema ni Colonel Villarreal na mga magsasaka sa labas ng Lipa City na mayroong mga produkto ay pwedeng i-market din ng AFP, na mayroon tayong mga satellite market na pwedeng bagsakan nila. Pero ang gagawin nating cover is yung agriculture para makakuha ng pondo ang city government sa pondo ng Department of Agriculture at saka pondo galing kay Congressman Mendoza. Kaya lang dapat mag-identify tayo ng mga lugar kung saan natin pwedeng ilagay itong mga talibang nito, nabagsakan ng mga produktong agricultural, at yung mga galing sa Manila, pwedeng doon na pipick up, doon nakaparada na yung mga sasakyan nila. Ang nakikita ko, yung Levittown nga, that's one. Para doon sa mga bayan na malapit doon sa lugar na yon, doon na ang bagsakan nila. Second, dito sa may harapan po ng Transville, alam naman natin na yung lugar papuntang Banay-Banay, yung papunta sa Nestle, meron dyan na sumusulpot na para maliit na market lang. Baka pwedeng pag-aralan ito ng city government kung paano ito pwedeng gawing orderly. Mayroong isang bakanting lupa na malapit dyan na pwede sigurong kausapin ng city government at rentahan na lang. And then, kung paano babayaran yung renta na yun, galing na rin doon sa mga gagamit ng lugar, baka kumita pa yung city government din. Ito lang isang panukala, sir, na baka pwedeng ma-discuss natin with to the mayor, and then pwede rin mapag-usapan sa city council councilor, ano? Kasi sayang, nandiyan na si Congressman Mendoza, may pondo yan, being the chairman of the House Committee on Agriculture. Nandiyan po si Secretary Alcala na taga Lucena, na barkada po ni Kakarding, ni Colonel Macala. So, gagawin lang natin cover yung agriculture para makuha tayo ng pondo. Magkakaroon pa tayo ng magandang marketplace sa syudad natin. But siguro si Colonel Villarreal ay meron ding mga, alam mo sir, pagdating sa interest ng mga komunidad, mga barangay na pinupunta niya, talagang malawak ang kanyang naisip dito. Sir, tingin niyo sir, feasible yung ganong klaseng project na yung ating mga bayan na hawak is maging target market ito, maging center itong Lipa City? Opo, totoo yan. Kasi sa mga lugar natin pinupuntahan, yung mga liblib na lugar, talagang ang una na, kasi more on agricultural kasi ang land natin dito sa Batangas. Isa rin sa makikinabang talaga Lipa kasi ito ang pinakamalapit na syudad. Tulad ng sa bayan ng San Juan, Rosario, Taysan. Kung titingnan natin, Padre Garcia, kung titingnan natin na dito rin ang magiging pinakabagsakan kung ang kanilang mga produkto ay sosobra para doon sa mga bayan nila. So mangangailangan talaga ng malaking market na kung saan ay yung titipon-tipunan ng mga produkto. Ano? At kailangan talaga yung immediately na kung lalabis pa nga dito sa siyudad ng pwede rin iakyat sa Metro Manila, yung mga production. Saka ang Lipa, sir, very strategic ang location niya. Pag labas mo ng Star Tollway, kung ikaw ay nag-aangkat ka, nagdadala ka ng mga produkto sa Metro Manila, paglabas mo, pwede ka nang kumuha agad ng mga produkto galing sa Lipa. Kaya lang, gawin natin munang attractive yung Lipa na magiging sentro tayo ng mga bagsakan ng agricultural products. Kung paano, siguro isa yan sa mga dapat i-line up natin at parang pagtulungan kung paano mag-materialize yung programang yan, Sir Ana. Totoo yan. Isa rin yan sa observation ko kasi nga sa ngayon nga tuloy yung kampanya natin sa mga barangay na magtanim tayo. Sa katunayan, the other day lang magkasama kami ni Mayor, umakyat kami sa Kalabasahan. Inopera niya yung mga tao doon, magtanim lang ng saging, bayaran niya ng bawat bono 10 piso para sumipag ang mga. Totoo yun. Bukod doon, Mayor ano yun, sir? Mayor Manalo ng San Juan. San Juan kasi nakakasakop sa Kalabasahan ng Barangay Kipot. At tapos, binigay sa akin yung 10 sakong bigas. Sabi niya, bahala na kayo, Colonel, mamahagi sa mga tao na ito. Yung purpose kasi pala niya, objective niya, talagang totally ibinawal niya na yung pag-uuling. So, pansamantala, kaunting para may pangkain yung mga taong binabawalan niyang mag-uling, dinistribute namin yung sakong bigas doon sa mga taga-Kalabasahan.
siguro ang bawat isa tumanggap ng 5 kilo plus yung mga binhi ng sitaw, okra, mais. Pinamahaga rin namin. Kami na lang ang naglagay-lagay sa mga supot-supot at pinamigay. Yung mga ganong bagay kung isipin natin parang napakaliit na bagay. Pero sa mga taong mahihirap doon sa bundok, malaking bagay yun. Kaya yung pakikipagtulungan ng local government sa military talagang napakahalaga. At nakita naman natin yung epekto, magandang epekto sa mga tao. Napakaganda po ng talakayan natin at ito pong kung tayo po magtatalaga ng araw na para sa isang particular na produkto, for example po parang bagang ito may isang lugar tayo, Colonel, na doon dadalhin yung produktong yan. At sa katunayan, isa sa programa din ng Chamber, itong pagpalaganap ng tourism. Marami pupunta rito So pag galing sila Maynila, pagpunta nila ng Lipa, makikita nila na marami silang mabibili, makakapagpalakas ng industriya natin. For example, sa aming sa livestock industry, magtatalaga kami pagpalagay mo na isang araw, magbibenta kami ng murang itlog. Yan naman pamisa-misa lamang. Dahil ayaw din naman namin, dapat protektahan din natin ang ating palengke. Pero ibig sabihin, yan parang nagkakaroon ng consciousness ang mga nanonood at saka yung mga pupunta rito na ito ang ating mga produkto. Meron tayong murang baboy, may mura tayong itlog, may mura tayong... sa Tagaytay, meron ganyan. Mura ang ating baka. Galing Padre Garcia. Yung mga produktong galing sa bundok na ikangang tinatanim. Maraming mga produkto tayong pwedeng i-display dyan. Na yan, yung business activity baga, dito sa atin sa Lipa, talagang tatakbo at makakapagpabuhay ng negosyo. Kaya? Alam mo, pati yung mga nagsisimba, alam mo, pinag-uusapan kasi natin na dito halos nag-border na tayo doon sa tourism na rin Ang lahat ng mga nagsisimba sa Lipa, ang second target nila, destination nila, palengke. Kaya nga, ang advocacy natin dito sa programa natin is linisin natin yung palengke natin, maging attractive yan. Dahil may pumunta ng Fernando Air Base yung mga nag-tour, ang next destination yan, palengke. Ngayon, one time nga nakarinig ako ng isang komento galing sa mga nagpasyal sa Fernando Air Base na sige, punta sila ng palengke. Pagdating nila is may kaunting frustration sapagkat nakita nila na hindi ganun siguro kaganda, hindi ganun sa inaasahan nila. So, ito yung mga input siguro, Councilor, na pwede natin mapag-usapan sa Council dahil alam naman natin na very potential yung Lipa na isang destination ng mga turista. And then, tayo ay mayaman tayo sa manok, mayaman tayo sa produktong agrikultura at baka mabigyan nyo rin ng pansin na ito ay magamit natin itong mga resources na ito para makilala tayo na mayroon tayong market na pang-agrikultura na malakas. Okay, so yun lang naman. Talagang napakaganda po na ngayon sinabi, Colonel. Bukod po dito, tama-tama po ang direksyon ng ating city government. Dahil isa sa frustration din po ng mga turista, paano sila pupunta ng palengke? Hindi sila makapag-park. So, kailangan lahat ng mga bagay-bagay na makakapakinggan nyo sa kanila na mamili sa ating palengke, dapat natin bigyan tuon. Kaya maganda po ang inyong ginagawa ngayon, pinabigyan nyo ng pansin itong mga problemang ito sa ating palengke. Nais ko lang sundan yung inumpisahan ni Colonel Villarreal dito na sinabi niya kanina kasi may mga kababayan tayo, hindi lang sa Lipa, sa Batangas, na sa bundok na ninirahan, ang trabaho ay mag-uling. Ngayon, isa ho yung kabuhayan na pag binigyan nyo ng pasil, pag tinanggal po natin yan, maraming mawawala ng kabuhayan. Nung ako ay battalion commander sa Nasugbo, ilang taon nang nakalipas, ito po yung malaking problema. Nung pinag-utos ng DNR na bawal ang mag-uling, hinarang po natin lahat yan. Marami po nawala ng kabuhayan. Pero hindi ho natin mawawala yan sapagkat mayroon hong demand sa uling. Ang binigyan pong pansin namin nun, dangat lang hindi lang natapos yung aming proyekto,
ay magkaroon ng isang pasilidad na kung saan yung mga basura natin, kasi napakayaman nga ng Batangas, na ang mga halaman dito pag tumubo, pinuputol natin, yung mga ginapas na palay, mga mais, ay nanghihinayang, nabubulok kung saan-saan. At according sa ating Green Era, bawal naman sunugin. Ito po ay kung hindi gagawin compost, yung iba pwede natin gawin itong uling. Meron ng pasilidad sa DOST na ang tawag po dito ay green charcoal, na hindi mo na kailangan sunugin yung mga kahoy. Kasi po naobserbahan natin dyan, nagpapatanim tayo ng mga puno sa kabundukan. Hindi ho ito gaanong nagiging matagumpay, gawa ng marami nag-uuling. Gawa ng pagdating ng mga 3 taon ng puno na yan, lalo-lalo ng mahogany, yan po ang pinakamagandang gawing uling, according sa kanila. So, yung mga bilog na kahoy, kaya yun ang mahal na klase ng uling. Kung may papalaganap natin yung green charcoal, hindi na ho kailangan, meron na hong alternatibong hanap buhay yung ating mga mag-uuling na nasa kabundukan. Iipunin na lang yung mga basura, na mga ginapas, na mga dahon, mga pinutol ng mga sanga, yung mga dayami, yung mga pinagputulan ng mais, gagawin na ho natin green charcoal. Yan lang ang dapat mapag-umpisa natin sa ating bayan. Thank you very much for that very nice idea, sir. So, sir, punta lang naman tayo sa CRS sapagkat kayo po ay palaging kasama po ng ating commander at kayo ay nag-represent din po ng AP sa napakaraming interagency coordinations with the other government agencies. Ano, sir, ang mga latest natin ngayon sa CRS? Salamat, Jerry, at binuksan mo yan. Sa ating pong Saltahang Lakas ng Pilipinas ay patuloy pong ating pagpapalaganap ng ating internal security operation. Ngunit ito po ay ngayon ay may bago na tayong gagawing campaign plan. Ang campaign plan pong Bantay Laya ay natapos noong ika-30 ng Hunyo. At ngayon po ay may interim na campaign plan na ginagawa, ngunit yung bago ay ipapahayag pagdating po ng Enero. Kung saan maaaring nakapaloob dito ay ang pinalakas na ating human rights effort. Ano po? Una-una po pala, binabati ko at ang ating bagong human rights chairman, si Eta Rosales, dating Congresswoman Eta Rosales. Siya na po ang tinalagang Commission on Human Rights. Dahil po dito, tayo ay nakipagdaupalad sa PNP at sa ating mga stakeholders, lalo na sa kasamahan sa CHR, upang palaganapin ang pag-implementa ng mga human rights policies sa armed forces. Isa na rito yung naturan ko nung nakarang linggo na magtatalaga tayo ng opisina ng human rights hanggang sa pinakamababang antas ng ating mga organisasyon sa armed forces upang harapin ang mga human rights concerns. Hindi lang nating mga kababayan, kundi nating mga kasunduluhan pa rin. At hingin ko na yung pagkakataong ito upang ipag-alam sa ating mga kababayan dito sa ating Batangas o sa Lipa, lalong-lalo ho doon sa mga nag-serve sa UN, sa United Nations as peacekeepers. Noong isang linggo po, naaprubahan na po ng Security and Exchange Commission yung bagong organisasyon na tinatatag natin. Ito po ay International Peacekeepers Veterans Confederation of the Philippines, kung saan ay napapaloob ang kanyang purpose nito. Kasi marami tayong mga peacekeepers dito, hindi nyo lang nalaman na nag-serve na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon po ay meron tayong mga pinadala sa Golan Heights, meron ho tayo sa Haiti, meron sa Liberia, sa Ivory Coast, sa East Timor, kung saan-saan pa po. Ito pa yung contribution ng ating pamahalaan sa ating international commitment. Pero hindi nabibigyang pansin yung kanilang mga pangangailangan after nila mag-serve sa UN. So ito pong ating bagong tatag na organisasyon, ang purpose po nito ay, ito babasahin ko sa wika English kasi bagong dating yung ating artikulo. To constitute a non-political and non-sectarian association of the Philippines for those who serve with the United Nations in peacekeeping, peace building, and other related activities. To perpetuate the memories and honor the deeds of fallen comrades
who lost their lives in the defense of peace, to look into the welfare of Filipino veteran peacekeepers, peace builders, and workers to include their immediate families. Ito po yung purpose ng ating konfederasyon. Yan po yung mga bago sa atin sa CRS at sa Armed Forces po. At yung mga nakaraan po mga nangyari sa Armed Forces ay ito po yung nagpapatunay na matatag po ang inyong Armed Forces. Tayo po ay susunod sa ating Pangulo upang masundan ang matuwid na daan. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Pero mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating programa. Bigay ko lang yung microphone kay Meds Kahanding para po sa pagpapasalamat sa mga sponsors natin at mga personal dapat na pasalamatan. Meds? Sa atin pong technical group na laging sumusuporta sa atin, nag-volunteer. Si Mr. Wendell Gonzalez, ang ating cameraman. Si Lance Villanueva sa Technical Working Group, si Leobert Alea, si Ruel Villaruel, si Florante Huerno, at ang ating pong dalaga, si Noel Camille Tomesa. Salamat po ng marami. Kami po ay nagseseminar sa Batangas City Realtors Board. Tapos na po yung sa Lipa Realtors Board dahil po dun sa bagong batas sa batas ng real estate brokers. So, binabati po natin ang presidente ng Batangas City Realtors Board, si Emma Perculesa, si Belen Frago po, yung mga aming miyembro, si Ethel Recto, si Attorney Eugenio Mendoza, si Winnie Bico na lumalaban bilang most popular lady realtor of the Philippines. Good luck. Si Miss Helen Villamora. Kami din po ay nag-aanyaya doon sa 19th South Luzon Business Conference na gaganapin sa August 26 to 27 sa Tagaytay City. Si Honorable Vice President Jejomar Binay po ang ating bisita. Kayo po ay umaten. Maraming salamat po. Nakalimutan mong pasalamatan ang Blue Sapphire. Salamat po sa ating kaibigan si Dingo dahil sa aming venue ang Blue Sapphire. Saka tingnan mo yung mga upuan natin dito. Ang gaganda, no? Kung kayo po ay gusto pong magkaroon ng party, mag-sponsor ng party ho, ito ang pinakamagandang lugar. Ang gaganda ho ng mga furnitures ho dito, pati ho yung kanilang kwarto. At nakalimutan nating pasalamatan ang ating sponsor sa ating laging merienda, si Mr. Mario Amparo. Saka yung mga crew natin, technical person natin, di natin nakita. Na isa-isa na po, pero hindi tutukan mo ang ating. Yan, okay. Yan, mga volunteers po yan, walang bayad dyan. Palagi nandito sa ating programa. At as early as 7 o'clock, dito na yan. I-set up na yan dito. Thank you very much sa inyong lahat. Kami po ay nasa Blue Sapphire tuwing linggo ng umaga, alas 9 po. So, kung kayo po ay may concern, kung kayo po ay may gustong iparating sa ating mga mamamayan, o kung kayo magdadala ng pandesal katulad ni Director Amparo, maraming salamat po. Narito lang po kami po ay dalawin ninyo. Thank you very much, Meds. Si Angie. Matagal kang nawala. Sige, kumusta yung mga kasama natin sa Tambo? Kamusta po yung mga co-leader ko sa bawat barangay, mga kasama ko. Minsan umatin din po kayo. Ako po ay first time po ngayon na umatin dito. Maganda po pala. Okay. Thank you very much. And si Butch? Maraming salamat po sa lahat ng nanood, ng nakinig. Sana po every Sunday manood po kayo at makinig kasi marami po kayo matututunan at malalamang impormasyon tungkol sa pangkaunlaran at pangkapayapaan ng ating komunidad. Okay, si Major Cesar Lumaton. Para sa ating mga manunood, sumubaybay lang dito sa ating programa na usapang pagkapayapaan at usapang pagkaunlaran. At marami hong maihatid na mga tulong ito sa pamamagitan ng impormasyon kung paano natin palaganapin ang kapayapaan at palaguin ang ating buhay dahil sa ating kaunlaran. Magandang umaga sa ating lahat. Si Sir Colonel Villarreal, baka mayroong mga nakalimutan pa. Sir? Hindi, pasalamat lang ako sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating palatuntunan. Malaki pong bagay para sa atin ito.
ito po ay para sa kaunlaran at kapayapaan ng ating bayan. Salamat po. At sa Deputy Commander po ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, kay Colonel Hongko. Patuloy po ninyong subaybayan ang ating APAP Batangas, usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Ito po ay napakagandang venue upang mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa Lipa at sa Batangas. Sa muli po, subaybayan natin ang ating programang ito. Maraming salamat. Thank you, sir. At ang walang sawa, nagdadala ng merindahan po sa APAP Batangas, si Director Maramparo. Mario Amparo po. Maraming salamat po. Isang director po ako ng Lipa Rotary Club of Lipa South, sa isang member, Vice President po for Agriculture ng Batangas Chamber of Commerce. Binabati ko po ang aming unang gobernador ng RCLS, Rotary Club of Lipa South, si Ramon Mon Camagon. Mon, magandang umaga sa iyo, sa panonood mo mamayang gabi. Sana po ay naging makapakinabangan ang aming programa sa inyong lahat. Maraming po salamat at magandang umaga po. Yan ang ilaw ng Rotary Club of Lipa South, si Governor Mon Camagon. Si Pres? Sa aking mga kapwa Lipeño at mga kapwa Batanggenyo, tulad po ng sinasaad ng APAP Batangas, hindi po mapipigilan ang pag-angat ng Lipa. Sana po itangkilikin niyo ang programang ito at kasama-sama tayo sa pag-unlad ng Lipa at ng buong Batangas. And si Past President Ding Andal. Ipagpapatuloy po natin ang pag-uugnayan para sa ating kaunlaran. Maraming salamat sa ating mga panahon dito. Sana po ay may parating ninyo sa ating kagalang-galang na mga napamunuan ang ating mga napag-usapan dito. At sana ay sa susunod ay makasama na natin dito. May nauna na tayo sulat na naipadala dito at sana ay itong ating pahabol sulat na ito ay maging follow-up na mabigyan na ng diin na si Mayor ay makaugnay natin dito. Siguro naman, konsehal at saka attorney, ay marapat din lamang na palaging maipalaala ang mga ganito. Katulad ng dito sa Lipa ay tumatanda na ang ating lungsod. Kung makikita mo, maraming bagong pagbabago. Subalit kung titingnan mo yung ating mga naghambalang na mga kuryente sa daan, ay ito'y siguro dapat na pag-uukulan ng panahon ng atensyon ng ating nasa sa konseho at ng ating pamunuan. Gayon din, tayo nagpapatayo ng bagong hospital, pero sana ay mabigyan natin ng atensyon yung ating mga kasamahang naglilingkod sa malaking hospital natin dito sa Granja, na malaking pasilidad na sana na mas maraming tagalipa rito sa atin ang siyang sinisilbihan. So yung mga kawani at lingkod dito at saka ang mga lamang gamot at instrumento ay mabigyan ng appropriations para higit na guminhawa ang serbisyo ng ating Granja. At yung mga patuloy na maalaala ng ating pamunuan na yung mga kalsadang paikot ng Lipa na nagkukonekta sa iba-ibang subdivision, sa iba-ibang radial road, kasi tayo may 10 bayan na nakakonekta sa atin. Yung mga kalsadang yan ay makonekta natin palibot ng mga 2 o 3 layer ng kalsada. Napakalaking ginhawa sa ating traffic. Maraming salamat po. Magandang araw mga kababayan. Thank you very much, Ding. Tunay po mga kaibigan na mahirap po maging councilor, maging pong mayor. At alam niyo naman pag kayo po ay public servant, talagang kayo po ang lapitan ng ating mga kabayan. Kaya kayo po ay humingi po ng pamanhin kay Councilor Eric Africa at kay Attorney Asa. Kung kayo po ay masyado po nabugbog ngayon ng mga request galing po sa ating mga tagapagsubaybay at galing din po sa amin. Pero alam niyo, tunay po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagdalo sa aming palatuntunan, especially po kay Attorney Asa na palagi pong ever ready na maging partner po ng APAP Batangas. Thank you very much, Attorney Asa. And for the parting words po ng ating councilor na si Councilor Africa. Your parting words, Councilor?
Thank you. Isa pong malaking opportunity po na kami po nakapagbigay ng mensahe po ngayong umagang ito. At saka po napakaganda po ng inyong programa na napaparating po natin ang mga hinaing po ng ating mga kababayan para po sa administrasyon. At kami naman po ay nalalaman po naman namin ang panghinaing ng mga tao papunta naman po sa baba. So maraming salamat po. Thank you very much, Councilor Africa. Si Attorney Asa, for your parting words, Attorney. Yan. Okay. On lang po natin to, Attorney. Talagang, yan po. Ang Office of the Mayor po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng APAC Batangas under the able and efficient leadership of Colonel Jerry Samudio. At ako po pag Monday morning, pag pasok sa City Hall, ay hinahabol po ako ng mga tao. Ano sabi ho? Nakita ko po kayo sa TV. Talaga po naman ang favorite uncle po ni Mayor sa Bilga. Ako hindi naman uncle lang, hindi naman favorite. Dahil ako lang naman ang uncle sa City Hall. Okay. At nagpapasalamat po ako sa lahat nating mga tagapanood at tagapakinig. At sana po ay lalong umunlad ang ating APAP Batangas. Maraming pong salamat. Thank you very much, Attorney. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po talagang pasalamatan si Attorney Asa for being so responsible sa aming pong kailingan. Yung problema po dyan sa Tambo ay natanggal na po yung mga excavated materials. Nagkaroon na po dyan ng tatlong traffic enforcers. Maraming salamat. And I hope na yung aming pong request na matutukan yung kalinisan po ng market natin at saka yung baladrang mga parada po ng ating mga pupunta po sa lugar na yan ay mabigyan din po ng pansin sa darating na mga panahon. So maraming salamat, Attorney Asa. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio. Maraming salamat po kay Dean Go sa kanyang pagpagamit po sa ating Blue Sapphire sa ating pong programang APAP Batangas. Hanggang next Sunday po. Maraming salamat.